Taong 2023 ay naganap noon ang Japan debut ni Janriel Casimero. Ito ay kontra sa isa sa pinakamahusay na pambato ng Japan sa bantamweight division na si Yukinori Ogoni. Ang laban na ito sana ang magandang stepping stone ni Casimero upang makalaban si Naoya Inoue, sapagkat ito ang magandang pagkakataon upang ipakita ni Casimero sa mga Japanese fans ang tunay nitong lakas at ang potensyal nito na talunin ang The Monster na kanilang kababayan. Subalit hindi naging masaya ang boxing community, partikular na ang mga tagahanga ni Casimero sa naging resulta ng laban. Ito ay nang mauwi sa draw ang inaasahan sanang magandang performance na ipapakita ni Casimero. October 13, 2024, makalipas ang isang taon, ay muli namang naikasa ang sumunod na laban ni Casimero, at ito ay kontra sa pinakamatinding pambato ng California, USA sa Super Bantamweight Division na si Saul Sanchez. Isang matinding pagsubok ito para kay Casimero, sapagkat isang taon na nabakante ang mga kamao nito. Dagdag pa rito ay hindi biro ang kalibre ni Saul Sanchez. Ito ay may kartadang 21 wins, 12 dito ay mula sa brutal knockout, at ang 3 talo nito ay nakuha nito sa mga pinakamabibigat na fighter via decision. Kabilang dito si Jason Moloney. Ang ibig sabihin nito mga brad ay talagang may katigasan ng panga nitong si Sanchez at never pa itong humalik sa ibabaw ng lona. Dumagdag pa dito ang rehydration clause na nagpahirap kay Casimero nang mabigo itong makuha ang tamang timbang. Ang ibig sabihin nun mga brad, upang matuloy ang kanilang sagupaan ay kailangan magbawas ni Casimero ng timbang sa pamamagitan ng rehydration sa mismong araw ng bakbakan. Lubhang delikado ito para kay Casimero, sapagkat labis na panghihina ang mararamdaman ng isang tao kung biglaan itong magbabawas ng timbang, at maaari pang maging sanhi ito ng pagka-knockout ni Janriel. Kaya naman, agad na kumalat sa social media ang usap-usapang baka ito na ang laban na magpapatahimik sa angas ng Pinas. Ang laban ay muling ginanap sa bansang Japan, kung saan siguradong masasaksihan ni Inoue ang kanilang sagupaan. Sa pagpasok ng bawat mandirigma sa ibabaw ng ring ay mapapansin na tila ba nabibigatan si Casimero sa katawan nito, at tila ba hirap itong gumalaw ng maliksi. Marahil ay resulta ito ng mabilisang pagbabawas ng timbang. Samantalang ang katunggali naman itong si Sanchez ay relax na relax lamang, at mapapansin na pangiti-ngiti pa ang coach nito. Tila ba gusto nilang sabihin kay Casimero na huling laban mo na ito, bata. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang palagi kang ma-notify sa mga bago nating video. まずは亀貝さん注目しているところで今一度教えてください。そうですね、カシメロのコンディション、そこはやはり1ラウンド目でよく見たいですね。はい。さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の競技選手の試合がメインだと思ってます。さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド。Subalit sa pag-umpisa ng mismong laban ay segundo pa lamang ang lumilipas sa pagtunog ng bell ay agad na nagsigawan ng malalakas sa mga manonood. Ito ay nang agad-agad na ilabas ni Casimero ang daladalang arsenal nito. Isang one-no combination ang nagpayanig sa mundo ni Sanchez, at agad itong sinundan ng malalakas na birada ni Casimero. Agad naman na inawat ng referee si Casimero at ginawaran ng standing 8 count si Sanchez. Subalit batid ni Casimero na hindi pa yun ang suntok na tatapos ng laban. Kaya naman sa pagpapatuloy ng laban ay agad na sumugod si Casimero na tila ba gutom na tigre. Subalit matalino si Sanchez at ginamitan nito ng clinch si Casimero upang makarecover at mawala sa momentum ang ating pambato.
At dito ay nakipagsabayan na din ng kamao sa kamao si Sanchez. Marahil na sa isip nito na hindi ito dumayo sa bansang Japan upang ganoon na lamang kadali ibigay ang tagumpay. Nagawa ding makapagpatama ni Sanchez ng ilang mga puntos kay Casimero. Raul! こちらバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩城さんないんですよね。この辺りはまたこのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね。ただそこからサンチェスの方もいいパスを返しました。離せません。サンチェス得意なんですよ。ためを作らずに左利きうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。フェイントを入れました。Subalit maya-maya pa ay muli na namang nagsigawan ng malalakas na mga manonood. Ito ay nang muling payanagin ni Casimero si Sanchez sa pamamagitan ng 1-2 combination. Bagsak ito. Agad naman itong binilangan ng referee. Brutal ang naging pagbagsak ni Sanchez. Kaya naman, inakala ng mga manonood na hindi na ito makakabangon. Subalit dito mo kabibiliban ang isang world class fighter na katulad ni Sanchez sapagkat nagawa nitong malampasan ang mga bilang ng referee at magpatuloy sa laban. Sa pagkakataon namang ito ay matindi ang pinsalang tinamo ni Sanchez. Kaya naman sa muling pagbitaw ng referee ay agad na nagpaulan ng malalakas na atake si Casimero. Nais pang lumaban ni Sanchez. Subalit tila ba hindi na sumusunod ang katawan nito sa gustong sabihin ng utak nito. Hanggang maya-maya pa ay tuluyan ang tinigil ng referee ang laban. Ito ay dahil tila ba nawala ng malay si Sanchez habang sinasalo ang malalakas na suntok ni Casimero. Impresibo at kamangha-mangha ang naging panalo ni Casimero. Bagamat muntik na itong maging dehado sa biglaang pagbabawas ng timbang, ay pinatunayan nito ang tunay na lakas ng isang mandirigmang Pilipino. At dito ay muli nitong hinamon si Naoya Inoue. Subalit matapos ang labang ito ay naglabas ng pahayag ang kampo ni Inoue na hindi na daw nila ilalaban ang kanilang bata kay Casimero sapagkat hindi daw katanggap-tanggap ang pag-overweight ni Casimero sa laban nito kay Sanchez. Anong masasabi mo sa pahayag ng kampo ni Inoue, mga brad? Totoo nga kayang dismayado sila sa pag-overweight ni Casimero? O di kaya ay natatakot lamang sila na durugin ni Casimero si Inoue? Ano sa palagay mo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Bagamat kinikilala ngayon bilang isa sa pinakamagaling na boksidor sa buong mundo ang tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue, ay marami pa rin mga legend boxer ang hindi nabibilib dito sapagkat nila ay madalang lamang ito na lumaban sa labas ng Japan kung saan hindi nito nararamdaman ang kaba at intense ng pakiramdam ng isang boksidor na dumadayo sa teritoryo ng kalaban. Hindi katulad noong panahon ng ating mga pambato na sina Manny Pacquiao, Nonito Donaire, Donnie Nietes at marami pang iba. Para sa ating mga Pinoy at iba pang mga tunay na mandirigma, ang pagdayo sa lugar ng kalaban ay sumisimbolo ng katapangan, lalo pa kung nakukuha ng ating pambato ang tagumpay. February 10, 2012, nang dumayo sa bansang Argentina ang ating pambato na si Janriel Casimero. Ito ay para sungkitin ang IBF Interim World Light Flyweight Belt kontra sa pambato ng Argentina na si Luis Lasarte. Sa laban na ito
ay hindi lamang napatunayan ni Casimero ang husay nito sa pakikipaglaban, kundi pati na rin ang tapang nito. Nang ito ay kuyugin ng mga taga-suporta ng Argentinian dahil sa brutal na pagkapanalo nito. Narito at sama-sama nating balikan ang naging takbo ng kanilang sagupaan at ating suriin at ihambing kung mayroon din bang ganitong tapang ang tinaguriang The Monster ng Japan. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang palagi kang ma-notify sa mga bago nating video. El señor Claudio de Nueva York. Un pantalón luminoso. Bago pa lamang magumpisa ang laban, ay relax lamang sila sa arte. Tila ba kalmadong ito. Marahil nasa isip nito na siguradong makukuha nito ang tagumpay kontra sa bagitong si Casimero. Campana, primer round, estamos en pelea. Título mundial de la FIB. Mini Mosca. Un poquito más alto, más estilizado Casimero. Así tan aguerrido como Nonito. Sa round 1 ay puro hammer punches ang binabato nila sa arte. At sa tuwing makakatama ito ay naghihiyawan ng malakas ang mga manonood na taga-suporta nito. Se balanza la salta, le va a buscar a Casimero. Ese no es el camino, Tiene que buscar la distancia, achicar primero con los pies, Luisito. Llegó con la izquierda Casimero y con la derecha arriba. Atención, tiene las manos picantes el filipino. Se lo sacó de encima con la derecha Lasarte. En la medida que encuentre la distancia, Casimero va a estar en problema Lasarte. Subalit, hindi naman dito nagpadaig si Casimero sapagkat nakikipagsabayan din ito ng mga malalakas na tira sa Argentinian. Y creo que esa es la llave en la cual él seguramente se va a sentir más protegido. Distancia, achicar primero con los pies, Luisito. Llegó con la izquierda Casimero y con la derecha arriba. Atención, tiene las manos picantes el filipino. Tendrá que mover no solamente las piernas, sino también la cintura. Tiene una movilidad de piernas. De Casimiro es para hacer daño, no tire la mano porque sí, ¿no? Tiene las manos picantes. Encuentra la distancia y comete este tipo de acciones. Aunque ahora llegó con la izquierda. Kapansin-pansin na parehong gigil ang dalawang manlalaro, kaya naman naging sanhi ito ng headbutt kay Lasarte. Dahil dito, inakala ni Lasarte na dinadaya ito ni Casimero. De la pelea, atención, llegó con la derecha Casimero sobre la cara de Lasarte. Amarra el mosquito, otra izquierda más, va el cambio de golpe. Atención con un cabezazo. ¡Tiempo! Toca de cabeza. ¿Hubo corte? No. No corte. Kaya naman, pagtunog pa lamang ng bell sa round 2 ay agad na itong sumugod na parang toro. 10 para Casimero, 9 para Lasarte. Segunda vuelta. Escuchan. Está bien, la próxima vez, no me meto. Dito ay dahan-dahang ding nararamdaman ni Casimero ang marubing taktika sa laban ng Argentinian. De que puede haber incidencia. A lo que dice el árbitro, acá busca Casimero con esa derecha y esa izquierda. Salió con poca claridad. Buscando Casimero. Lo que se va por delante de Lasarte, buscó con la derecha. Nagawang makuha ni Casimero ang puntos ng round 1 at round 2. Kaya naman sa pagpasok ng round 3 ay lalong mas naging agresibo ang Argentinian. Mini Mosca. Tercer round. Busca la ayer con todo ahora. Quería llegar con la derecha. Salió rápido Casimero. Llegó con la izquierda recién el filipino. Quería reaccionar la ayer y ya no estaba más. Dio el paso atrás. Buscando achicar. Madalas nitong ipitin ang kamay ni Casimero upang hindi ito makapagbato ng mga suntok tuwing sila ay magdidikit. At habang pinaghihiwalay sila ng referee, ay nagpakawala pa ito ng isang right hook sa mukha ni Casimero. Dahil dyan, bumagsak si Casimero. Más allá de sus falencias técnicas, acá buscó con derecha y llegó. Acusa un cabezazo el filipino. Le hizo la señal al árbitro. Atención, pegó cuando se paraba el árbitro. ¡Ay, qué lío se arma acá! Pero está bien, está bien. Como estaba separando. Sa pagpapatuloy ng laban ay kapansin-pansin na hindi na nagiging madali para kay Casimero ang laban. Kaya naman, pagpasok ng round 4 ay nakipagsabayan na rin si Casimero sa maruming taktika ng kalaban. Pero retar a Lasarte no es nada fácil. Tiene todo lo que tiene que tener y algo más Lasarte. Ordenado, a veces cometiendo infracciones de Lasarte, sostenido. Teniendo en cuenta, infracción ahora de Casimero. Let's go. Que hizo Lasarte en la vuelta anterior.
Te digo que la pelea es que uno no puede determinar quién comete más infracciones. Es tremenda la pelea. En ese sentido. El árbitro... Subalit tila ba eksperto sa discarding ito ang Argentinian sapagkat nagagawa na nitong makapagpatama ng mga tira kay Casimero. El filipino también fue campeón del mundo. Lo habíamos dicho en la primera defensa, perdió el cinturón. Buscó bien Lasarte, llegó con dos derechas a la cara de Casimero. A la salida lo de mano izquierda Casimero, lo está midiendo, derecha al cuerpo. Lo saca Lasarte con dos de mano izquierda. En esta distancia trabaja mejor el filipino, ¿no? O sea, Lasarte tiene que trabajar de esta manera. Maya-maya pa ay tatlong malalakas na kaliwat kanang suntok ang binitawan ni Casimero at ito ay malinis na tumama kay Lasarte. Subalit nakakapagtaka na hindi ito binilangan ng referee nang bumagsak si Lasarte at sinabi pa nitong no knockdown daw ang pagtumba ng kababayan nitong Argentinian. Ay, Dios mío. Bueno. Sa pagtayo ni Lasarte ay kinapitan pa nito ang binti ni Casimero at nakakapagtaka na si Casimero pa ang binawasan ng puntos ng referee. Matapos itong bawasan ng puntos ay sinermonan pa ito ng referee. Tila ba si Casimero pa ang nandadaya sa laban. Esto ya dejó de ser una pelea, dejó de ser boxeo. Le agarró la pierna, le agarró la pierna. Dahil dito ay natawa na lamang si Casimero sapagkat napatunayan nito na nangyayari talagang ganitong dayaan lalo na sa teritoryo ng kalaban. Decíamos. Tiene que ser al revés, pero el árbitro lo vio de esta manera. En algún momento el árbitro tenía que tomar una terminación. ¡Epa! Sa pagpasok ng round 5 ay natumba si Casimero. Ang dahilan ay aksidenteng nag-cruise ang mga binti nito sa gilid ng mga lubid. Subalit nakakapagtaka na agad itong binilangan ng referee. Sa puntong ito ay napailing na lamang si Casimero. Le contó, hubo una derecha de Lasarte. 4. Yo vi una patada abajo. Dahil dyan, nag-focus na lamang ito sa laban at nanatiling kalmado. At sa paligid naman, ay patuloy pa rin ang sigawan ng mga taga-suporta ng Argentinian sa tuwing ito ay makakatama kay Casimero. Busca Casimero, lo lleva a Lasarte. Otra derecha más, y otra pierna más. Arrojan un papel importante en el desarrollo de la pelea, la caída de Casimero. Con izquierda Lasarte, responde Casimero por adentro, rebalaba Casimero. Lo va a buscar Lasarte. Caída de Casimero. Con izquierda Lasarte, responde Casimero por adentro, rebalaba Casimero. Lo va a buscar Lasarte. Pasa con izquierda, se abalanza Lasarte. Es una pelea. Sa pagpapatuloy ng laban, ay nagpapatuloy pa rin ang maraming taktika ni Lasarte. Pang-headbutt, Tiene que ver, y este boxeo Cabezazo del asiano. pangangapit, como Lasarte. Que arrancó en el primer y segundo asalto como una amenaza. Brollo. Del marquito suena la campana. mga rabbit punches, Con el clima, digo, con el clima que hay en el estadio, con lo que... De golpes. Él está acostumbrado realmente. at panununtok habang pinaghihiwalay sila ng referee. Subalit gayon pa man, ay hindi ito binabawasan ng puntos ng referee. No sabe al infierno que venía desde Nueva York el árbitro, ¿no? Buscando otra vez Lasarte. Pagsapit ng round 8 ay muling binawasan ng puntos si Casimero dahil umano sa back of the head punch na ginawa nito. Sa puntong ito ay batid ni Casimero na hindi nito makukuha ang tagumpay kapag umabot sa huling round ng laban. Ito ay dahil sa bias na pagdesisyon ng referee sa laban. También. Es para descontarle puntos, ¿eh? Es para descontarle puntos. Correcto el árbitro. Kaya naman sa dulo ng round 9 ay pinilit na nitong tapusin ang laban. Una pelea de características. No recuerdo. Mirá que Jesús Romero, el buqueño, era bravísimo, ¿eh? Pero no a este nivel. Con la derecha Casimero, atención, izquierda de Casimero. Nang mapuruhan ng mga kamao nito ang ulo ni Lasarte na naging dahilan ng pagbagsak ng Argentinian. Sa sobrang tuwa ay napasigaw na si Casimero. Atención, izquierda de Casimero. Y viene el conteo. Nagumpisa namang magbilang ang referee. Subalit
kapansin-pansin na mabagal ang pagbibilang nito. Con izquierda está Mariano Lasarte, llegó Casimero. 6, 7, no, fue derecha arriba. Dahil dyan ay tinuloy pa rin ng referee ang laban. Subalit halata sa itsura ni Lasarte na matindi ang naging pinsala nito. Kaya naman na magpatuloy ang laban ay agad itong pinaulanan ng mga baong arsenal ni Casimero at muli itong bumagsak. Pero le va a dar el paso, no está bien Lasarte. Está midiendo. Atención que puede venir el knockout. Otra derecha más y otra izquierda, se va al piso Lasarte. Está knockout. Atención Filipina. Sa puntong ito ay muli na namang nagbilang ng sobrang bagal ang referee hanggang sa tumunog ang bell. Está knockout Lasarte. 5, 6, no está bien Lasarte. Suena la campana. Viene el conteo. Sa pagkakataong ito ay inakala ng referee na nagawa nitong mailigtas ang kanyang kababayan na si Lasarte mula sa kamay ng ating pambato na si Casimero. Subalit sa bungad pa lamang ng round 10 ay muli na namang bumagsak si Lasarte matapos itong agresibong atakihin ni Casimero. Pero tenía la toalla en la mano, yo le digo que el Rincón tenía la toalla en la mano. Atención, sonó la campana, lo va a buscar Casimero. ¡Dependiente! Sonó la campana. Está esperando Lasarte. Halata na hindi na kayang lumaban pa ni Lasarte at panalo na dapat si Casimero via technical knockout. Subalit, binilangan lamang ito ng referee. Ito ay estratehiya, pamatay oras upang makapagpahinga pa si Lasarte habang nagbibilang ang referee. Otra vez el conteo. 5, 6, 7, 8 le va a dar el pase, tiene todo a favor. Subalit sa pagpapatuloy ng laban ay wala nang nagawa si Lasarte kundi dumepensa na lamang sa mga ataking binabato sa kanya ni Casimero dahil sa tindi ng pinsala nito. Que tiene el ojo izquierdo totalmente cerrado. Patuloy lamang itong pinaulanan ni Casimero ng mga huling alas nito. Y también para decir no hay límite de caídas. Lo está midiendo el filipino con izquierda y con derecha. Está Grogui Lasarte. Lo está midiendo el filipino para definir la pelea. Vaya con la izquierda, lo tiene con la derecha. Otra derecha más a la cabeza. Está knockout Lasarte. Atención, atención. Hanggang sa maya-maya pa ay tuluyan ang sumuko ang corner ng Argentinian. Wala nang nagawa ang referee kundi itigil ang laban. Para la pelea. Correcto Fernando Sosa que tiró la toalla. Están tirando victoria del... Hindi naman nagustuhan ng mga taga-suporta ng Argentinian ang pagkatalong ito ng kanilang bata. Kaya naman, pinagbabato nila si Casimero ng kung ano-ano mga bagay. Nagsimula sa mga papel, mga bote ng tubig, mga upuan at kalaunan ay may ilang mga audience na din ang umakyat sa ring upang makibanat at makisuntok sa team ni Casimero. Hindi biro ang naging karanasan dito ng ating pambato na si Casimero at masasabi ko na talagang matapang at may lahing mandirigma ang ating pambato. Sa pangyayaring ito ay hindi nadala si Casimero na dumayo sa labas ng bansa upang makipaglaban. Kung kayo ang tatanungin mga brad, ganito rin kaya katapang ang tinaguri ang The Monster ng Japan?